Kuya Carl Stories. Kuya Carl Stories. Gabi, tahimik, ang mundo'y tulog na. Dito sa radyo, kwento'y magsisimula. Buhay na puno ng hirap at ligaya. Mga liham ninyo ating babasahin na. Ito ang Kuya Carl Stories, tagahatid ng pag-asa sa bawat pusong sugatan. May haplos na nadarama, kwentong pag-ibig, tunay at masakit. Sa bawat aral tayo ay kumakapit. Minsan ay luha, minsan ay ngiti. Mga pagkakamali ating itatama muli. Hindi man perpekto ang ating nakaraan, ang bukas ay may pag-asang sisilip sa ating tahanan. Ito ang Kuya Carl Stories, tagahatid ng pag-asa sa bawat pusong sugatan. May haplos na nadarama, kwentong pag-ibig, tunay at masakit. Sa bawat aral tayo ay kumakapit. Sa bawat letra ng inyong mga liham, nandoon ang katotohanan na hindi natin alam. Magtiwala ka lang, may bukas na darating. Pag-ibig na wagas ating hahanapin. Ito ang Kuya Carl Stories, tagahatid ng pag-asa sa bawat pusong sugatan. May haplos na nadarama, kwentong pag-ibig, tunay at masakit. Sa bawat aral tayo ay kumakapit. Kuya Carl Stories. Kwentong buhay, kwentong pag-ibig, dito lang sa atin lang. Kuya Carl Stories. Kuya Carl Stories. Magandang oras sa inyong lahat. Ito ang Kuya Carl Stories. Ngayong oras na ito, ang ating pakikinggan ay isang kwentong hindi lang basta sulat. Ito ay isang buhay. Mula ito kay Maymay, 38 taong gulang. Kasalukuyang nakatira sa Makati.
Ang liham na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagbangon. Sabi ni Maymay, Dear Kuya Carl, galing ako sa hirap sa probinsya. Lumuwas ako sa Maynila, dala ang malaking pangarap. Noong una, akala ko madali lang ang lahat. Pagdating ko sa Makati, ang nakita ko lang ay mga gusali at ingay. Pero sa kabila ng pagod sa trabaho, nahanap ko ang isang taong akala ko ay magpapagaan ng buhay ko. Si Jeffrey. Nakilala ko siya sa isang kainan malapit sa opisina ko. Noon, ang ngiti niya ang nagtatanggal ng pagod ko sa buong araw na trabaho. Seryoso siya, Kuya Carl. O yun ang akala ko. Lagi niya akong hinahatid sa apartment ko, kahit gabi na. Ramdam ko ang pag-aalaga niya. Doon nagsimula ang lahat, yung mga simpleng usapan na uwi sa mga seryosong pangako. Ibinigay ko ang tiwala ko sa taong akala ko ay kakampi ko. 5 taon kaming nagsama. Sa loob ng 5 taon na yon, wala akong ibang iniisip kundi ang kinabukasan naming dalawa. Naghuhulog kami sa bahay. Nag-iipon kami para sa pamilyang bubuuin namin. Lahat ng kinikita ko sa kanya ko ipinagkakatiwala. Pero sabi nga nila, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang taong nagmamahal ay ang akalain na ang lahat ng tao ay may katapatang tulad niya. Sa simula, walang kulang. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa Makati. Ang bawat araw ay puno ng plano at pangarap. Tuwing Sabado, namamasyal kami sa park. Pinag-uusapan namin kung anong kulay ng pintura ang ilalagay sa bahay na binabayaran namin. Ang saya-saya ko noon. Pero unti-unti napansin ko ang pagbabago. Hindi na siya nag-aabang sa akin. Paglabas ko ng opisina, sabi niya, madami lang daw siyang deadline. Iniintindi ko siya, Kuya Carl. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang siya. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng paglayo niya. Naging madalas ang hindi niya pag-uwi. Sasabihin niya, kailangan daw mag-overtime sa trabaho. Pero nakikita ko sa social media, may mga post ang mga kaibigan niya na nasa ibang lugar siya. Tinanong ko siya pero lagi lang siyang galit. Sasabihin niya, masyado daw akong mapaghinala at hindi ako nagtitiwala. Doon ako nagsimulang matakot.
yung dating matamis na Jeffrey unti-unti nang nagiging ekstranghero sa paningin ko. Pumasok ako sa opisina na mabigat ang loob. Ang iniisip ko, ano na naman kayang palusot ang sasabihin niya mamayang gabi. Hindi ako nakakapag-focus sa trabaho. Ang tanging nasa isip ko, nasaan na siya? Bakit bigla na lang siyang nagiging malamig? Sa bawat pagpatak ng gabi, ang tanging kasama ko sa loob ng apartment ay ang kaba. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Dumating ang isang gabi na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinihintay ko siya sa tapat ng apartment namin. Kahit umuulan, gusto ko lang siyang makausap. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang dumating siya. Hindi siya sumakay ng taxi. May kasama siyang motor na huminto sa malayo. Paglapit niya, tinanong ko siya ng mahinahon, "Jeffrey, nasaan ka?" "Galing. Bakit hindi ka nagpaparamdam sa akin sa buong maghapon?" Imbes na sagutin ako, tinignan niya ako ng masama. Sabi niya, Nakakasakal ka na, Maymay. Hindi mo ba alam na pagod ako?" Natahimik ako. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa akin, ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa puso ko. Pumasok siya sa loob ng apartment at hindi na ako pinansin. Umiyak ako sa labas habang naririnig ko ang tunog ng pag-lock niya ng pinto. Parang pader na ang namamagitan sa amin. Ang dating tahanan naging bilangguan ng mga tanong na hindi ko masagot-sagot. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Nag-iisip ako, saan ba ako nagkamali? May kulang ba sa pagmamahal ko? Kinabukasan, maaga siyang umalis, wala siyang iniwang paalam. Wala ring text na nagtatanong kung kumain na ba ako? Pakiramdam ko, unti-unti na siyang nawawala sa mga kamay ko. Pero pinipilit ko pa ring kumapit, umaasa na babalik pa ang dating Jeffrey. Lumipas ang mga araw na para kaming ekstranghero sa loob ng sarili naming bahay. Ang bawat pagkikita namin ay puno ng tensyon at katahimikan. Sinubukan kong ayusin. Nagluto ako ng paborito niyang ulam. Naghanda ako ng hapunan na akala ko ay magpapangiti sa kanya.
Pagdating niya, hindi man lang niya tinignan ang hapagkainan. Diretso siya sa kwarto at ni hindi man lang ako kinamusta. Sabi ko sa sarili ko, Maymay, kayanin mo. Pagsubok lang ito. Pero hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang taong nagmamahal? Doon ko nalaman sa isang katrabaho niya na madalas na raw siyang wala sa opisina. Hindi raw siya nag-overtime. Gumuho ang mundo ko sa impormasyong nakuha ko. Kung hindi siya sa opisina, nasaan siya? At sino ang kasama niya? Pinilit kong tumawag sa kanya. Pero nakablock na ang number ko sa mismong araw na yun. Nawala na rin ang lahat ng gamit niya sa apartment. Pag-uwi ko galing trabaho, bakante ang closet niya. Wala na ang mga paborito niyang damit. Wala na rin ang mga gamit niya. Ang masakit pa, pati ang passbook kung saan namin inilagay ang ipon namin para sa bahay. Wala na rin sa drawer. Sa isang iglap, iniwanan niya ako na walang paliwanag. Walang natitirang pera at puso na durog. Hindi ako makahinga. Tinignan ko ang drawer, ang kabinet, bawat sulok ng apartment. Umaasa na baka may naiwanan lang siyang sulat. Pero wala. Ang natira lang ay ang mga gamit ko na parang naging paalala na lang ng mga pangarap na hindi natupad. Tumawag ako sa lahat ng kakilala niya. Wala silang alam. Parang bula na naglaho ang taong inakala kong makakasama ko habang buhay. Ang masakit, yung perang pinaghirapan ko, yung pambayad sana sa aming bahay. Kasama niyang naglaho. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa upa. Mag-isa na lang ako sa Makati. Sa gitna ng ingay ng lungsod na tila tumatawa sa kamalasan ko. Gabi-gabi nakatitig lang ako sa kisame. Umiiyak ako hanggang sa matapos ako. Bakit sa akin pa nangyari ito? Bakit yung taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, siya pa ang nagdala sa akin sa bigat ng pagbagsak? Minsan, naisip ko na lang na tapusin ang lahat. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, parang wala nang saysay ang bukas. Pero sa gitna ng dilim, naaalala ko ang tawag ni nanay. Mula sa probinsya, tinanong niya ako kung umusta na ako. Hindi ko masabing
Umiiyak ako. Sinabi ko lang, okay lang po ako, Nay. Pero sa loob-loob ko, nadudurog na ako. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na parang walang nangyari. Pinipilit kong maging matapang. Kahit sa loob-loob ko ay gulong-gulo na. Ang bawat pagtawa ng mga katrabaho ko ay parang kutsulyong tumutusok sa akin. Bakit sila masaya? Samantalang ako ay nawalan ng lahat. Naging round time ko na ang pumasok ng maaga. Magtrabaho ng mabilis at umuwing mag-isa. Wala nang Jeffrey na maghihintay sa akin. Ang apartment na dating punong-puno ng tawanan, ngayon ay naging tahimik na lang. Naging tahimik at malamig na espasyo na lang. Madalas naiisip ko kung nasaan na kaya siya. May kinakain na kaya siya? Masaya na kaya siya kasama ang iba? Bakit kahit niloko niya ako, hinahanap-hanap ko pa rin siya? Siguro dahil ang pagmamahal ko ay totoo, hindi tulad ng sa kanya. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya ang renta sa apartment. Kinailangan ko nang lumipat sa mas maliit na kwarto. Habang naglilipat ako ng mga gamit, nakita ko ang lumang litrato naming dalawa. Gusto ko sanang punitin pero hindi ko nagawa. Sa gitna ng paglipat, naiwanan akong mag-isa sa gitna ng maraming karton. Ramdam ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Sinabi ko sa sarili ko, Maymay, hanggang dito na lang ba? Hanggang dito na lang ba ang kayang gawin ng pag-ibig mo? Nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang dati kong pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay napalitan ng pangarap na makatawid lang sa bawat buwan. Hindi na ako kumakain sa mga restaurant. Pinagkakasya ko ang bawat sentimo para sa pagkain ko at pambayad sa maliit na kwarto. Minsan napapatingin ako sa mga taong naglalakad sa Makati na holding hands. Naiinggit ako pero sa parehong oras natatakot na rin ako. Natatakot akong magmahal ulit. Paano kung ganito rin ang mangyari? Paano kung sa huli iiwanan din lang ako? Pero sa gitna ng pagiging mailap sa pag-ibig, may isang bagay akong natutunan. Ang mas mahalin ang sarili ko na matagal ko nang kinalimutan. Sinubukan kong mag-enroll sa mga online seminar para dagdagan ang skills ko. Sabi ko, kailangan kong umangat para sa kinabukasan ko.
Sa gabi, imbes na umiyak ng mag-isa, sinubukan kong magsulat. Inilalabas ko ang lahat ng sakit sa bawat pahina ng notebook ko. Napansin ko na sa bawat sulat ko, unti-unting gumaan ang dibdib ko. Hindi na kasing hapdi ang bawat alaala. Nagsimula na rin akong makipag-usap sa mga bagong kaibigan sa opisina. Hindi pala ako nag-iisa. Marami rin palang may pinagdadaanan. Unti-unti nakikita ko na ang liwanag hindi na ang anino ni Jeffrey ang nasa isip ko, kundi ang sarili ko na unti-unting bumabangon. Ang dating mabigat na paggising tuwing umaga, unti-unti nang nagiging isang pagkakataon para magbago. Sinimulan ko nang alagaan ang aking sarili. Di na ako nakadepende sa kung ano ang sasabihin o gagawin ng ibang tao. Natutunan ko na ang sarili kong kaligayahan ay responsibilidad ko lang. Nakakita ako ng dagdag na pagkakataon sa trabaho. Nag-apply ako para sa promotion. Kahit natatakot ako na baka hindi ako karapat-dapat. Dahil sa tiyaga at pagtutuon ng pansin sa aking karera, hindi inaasahan ay tinanggap ako. Isang malaking pagbabago sa buhay ko rito sa Makati. Ang sahod na natanggap ko, imbes na ipanggastos sa kung ano-ano, ay sinimulan kong ipunin muli sa account na ako lang ang may hawak. Naramdaman ko ang saya ng pagiging independent, ang kalayaan na walang sinumang humahadlang sa akin mga desisyon. Minsan, nakita ko siya sa mall, si Jeffrey. Nakita ko siyang kasama ang bago niyang pamilya. Pero alam ko, Kuya Carl, wala na akong nararamdaman. Walang galit, walang sakit, walang panghihinayang. Para ko lang siyang nakitang ekstranghero sa daan. Doon ko nalaman na nakapag-move on na ako. Ang taong akala ko ay mundo ko. Isa na lamang palang aral sa nakaraan. Ang pait ay napalitan na ng pagtanggap. Kahit paano, nagpapasalamat ako sa kanya. Kung hindi dahil sa sakit na idinulot niya, hindi ko makikilala ang bersyon ng sarili ko na matatag at handang harapin ang anumang hamon. Ngayong 38 taong gulang na ako, mas kampante na ako sa buhay.
Hindi na ako nagmamadaling hanapin ang dawan. Dahil natutunan ko na ang sarili ko ang una kong dapat mahalin. Madalas na akong tumatawag sa mga magulang ko sa probinsya. Ipinapadala ko ang mga naipon ko para sa pagpapaayos ng bahay namin doon. Hindi ko nakailangang magtago sa lungkot. Ipinagmamalaki ko ang bawat sugat ko dahil ang mga ito ang nagsilbing medalya ng aking katatagan. Ang mga gabi sa Makati na dati ay puno ng luha, ngayon ay puno na ng plano para sa susunod na kabanata ng buhay ko. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ka ng sarili. Dapat itong maging dahilan para maging mas mabuting bersyon ka ngayon ng iyong sarili. May mga araw pa rin na nakakaramdam ako ng lungkot, lalo na kapag umuulan at mag-iisa ako. Pero alam ko na kung paano itong hawakan. Hindi ko na kailangan maghintay ng taong magpapasaya sa akin, dahil ang saya nanggagaling na sa loob ko sa bawat tagumpay na nakakamit ko. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi pa huli ang lahat. Sa edad na 38, marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pwedeng puntahan. Ang karanasan ko kay Jeffrey ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang training ground para sa mas malaking pagsubok na darating sa hinaharap. Ngayon, bukas na ang puso ko, hindi para sa taong mananakit muli, kundi para sa mga pagkakataong mas mapabuti pa ang buhay ko. Kuya Carl, ang hiling ko lang sa pagsusulat ko sa iyo ay magsilbi sana itong paalala sa lahat ng mga taong tulad ko na nasaktan at naiwan. Huwag ninyong isipin na dahil nasaktan kayo ngayon, ito na ang katapusan. Ang bawat pagtatapos ay may nakalaang panibagong simula. Sa mga kababaihan at kalalakihan na nawalan ng tiwala sa pag-ibig, tandaan ninyo, hindi kayo nabigo. Kailangan nyo lang talagang lumayo sa maling tao. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nag-iiwan ng sugat, na hindi naghihilom. Ito ay nagbibigay ng lakas, hindi ng pagkalugmok. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sa wakas, naibahagi ko na ang bigat na matagal kong kinikimkim sa loob ng puso ko. Ngayon, buo na ulit ako. Hindi dahil may nakilala akong iba, kundi dahil tinanggap ko na ang lahat ng bahagi ng naramdaman ko.
Kuya Carl, sana ay patuloy mong maging inspirasyon ang iyong programa sa marami pang taong tulad ko na naghahanap ng liwanag. Hanggang sa muli, may ang babaeng natuto bumangon at muling nagmahal ng sarili niya ng higit sa kahit sino pa. Ang buhay ay hindi karera. Hindi kailangan magmadali. Ang mahalaga sa bawat hakbang, dala mo ang iyong dangal at paninindigan. Ito ang kwento ko at ngayon handa na akong isulat ang susunod na pahina ng buhay ko nang may ngiti at buong pag-asa. Salamat Maymay sa pagbabagi ng iyong napakagandang kwento. Mga kakwentuhan, natapos na natin ang isang mahabang paglalakbay na puno ng pait, pagsubok at tagumpay. Sana ang kwento ni Maymay ay magsilbing liwanag sa inyong madilim na gabi. Hindi man tayo perpekto, hindi man laging masaya ang ating pag-ibig. Tandaan ninyo, kayo ay mahalaga. Kayo ay sapat. At gaya ni Maymay, kaya ninyong bumangon muli. Ako ang inyong Kuya Carl. Hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa susunod na liham. Magandang oras sa inyong lahat. Kuya Carl Stories. Kuya Carl Stories. Sa bawat pahinang ating nabuksan, mga kwentong puno ng aral at karanasan. Mula sa hirap hanggang sa tagumpay, salamat sa inyong pag-abay sa bawat buhay. Ang gabi ay tahimik, bituin ay nagniningning. Bago tayo maghiwalay, may nais lang hilingin, na ang bawat aral na ating napulot ay manatili sa puso, anuman ang subok. Dito na muna nagtatapos ang ating kwento sa Kuya Carl Stories. Dala ko ay pagbabago. Salamat sa pakikinig, sa inyong paglalaan ng oras at damdamin sa bawat kabanata ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, bit-bit ang pag-asa, tayo ay magkakaisa. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, bukas ay may bagong araw na sisikat pa. Ako si Kuya Carl.
dito. Ang bawat kwento ay may pag-asa. Kuya Carl Stories. Kuya Carl Stories.